Mas lalong tumitindi ang bakbakan ngayon sa pagitan ng Iran, Israel at Amerika diyan po sa Middle East. Pero ano nga ba ang totoong ugat ng kanilang pag-aaway, mga kababayan, at ano nga ba ang dahilan ng kaguluhan diyan po sa Middle East ngayon, mga kababayan? Okay? So yan po yung ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so marahil marami sa atin ang hindi alam o hindi nalalaman kung ano nga ba ang ugat ng matagal ng tensyon sa pagitan po ng Iran at ng Amerika, mga kababayan. At ano nga ba ang mga dahilan kung bakit po nagkakagulo ngayon dyan po sa Middle East? Well, nakikita natin, maraming nagsasabi sa mga comment section, yun po ay dahil sa mga ginagawa ng mga nandiyan po sa Iran, mga kababayan, ng kanilang pinuno, mga kababayan. Okay, so ngayon po ay aalamin natin, ano nga ba ang totoong ugat ng matagal ng tensyon sa pagitan po ng Iran at ng Amerika, mga kababayan. At ito, pag-usapan po natin yan, alright? Giyera na naman sa gitnang silangan, pero ngayon mas malaki ang panganib at mas malawak ang walang kasiguruhan. Okay, so ngayon na sinasabi dito, mas malawak, walang kasiguruduhan, mga kababayan. Bakit po niya nasabing mas malawak, mga kababayan? Dahil marami na pong bansa ang nadadamay ngayon, sa kaguluhan o giyera po na nangyayari ngayon diyan po sa Middle East. Tandaan po natin, mga kababayan, sa lugar po na yan nanggagaling ang malaking parte ng langis na idinidistribute sa buong mundo. Okay, kaya naman po yung kaguluhan na yan ngayon sa Middle East, mga kababayan, lahat po tayo ay apektado. Lalo na, dyan din nanggagaling yung mga langis na ginagamit po natin dito sa ating bansa. Hindi lang po sa ating bansa, mga kababayan, maging sa Asia. Diba? So, ito po ay hindi po sa kanila lang ang epekto. Ang epekto po nito ay global, mga kababayan. Okay? So, ganun po kalawak ang naging epekto ng kaguluhan na to o ng gera na to kahit hindi po tayo kasali doon sa gera na yon, mga kababayan. Alright? So, tuloy natin. Ang mismong tinarget at napatay kasi ngayon ng US at ng Israel ay ang liderato ng Iran, si Supreme Leader Hosseini Khamenei. Siya po ang successor ng mamatay si Ayatollah Ruhollah Khomeini noong 1989. Hindi po sila magkamag-anak, magkaiba po ang kanilang apelido. Medyo iba ang sistema ng gobyerno sa Iran kumpara po sa atin. Meron din silang presidente, pero meron silang supreme leader. So parang mga kababayan, kumbaga sa atin, presidente na yun namumuno sa Pilipinas, mga kababayan, at wala nang mas mataas doon. So sa kanila, merong presidente, mga kababayan, at mayroon pang supreme leader. 'Di ba? Na mas mataas pa sa presidente. Kumbaga yung sa atin presidente, vice president, mga kababayan, yung supreme leader na yan yung parang pinakahari pa. Siya yung may hawak ng buong Iran, mga kababayan. Parang ganoon, siya yung namumuno. At dun, so sa ilalim po niya, mga kababayan, ay parang meron siyang mga tao. Okay, so yung nangyayari dito, supreme leader, tapos yung presidente, mga kababayan. Pero ito po, ang presidente, siya po yung in charge ng day-to-day governance. Pero siya rin ay nasa ilalim ng supreme leader na siya namang talagang namumuno. Katunayan, pwedeng sibakin ng supreme leader ang presidente. Grabe, ang supreme leader naman ay pinipiling tinatawag na Assembly of Experts. Itong 88 mga Islamic scholars or clerics na hinahalal ng mga Iranian voters. So, in a way po, para siyang parliament na hinahalal, kung saan ang parliament naman ang namimili ng kanilang prime minister. Ang kaibahan lamang, puro po mga Islamic clerics ang lahat ng mga ito. Pero hindi pa natin ganito ang Iran. Katunayan, may panahon pa po dati na mas secular pa ang Iran. Ang tinuturing na father of modern Iran ay si Shah Reza Pahlavi, isang dating Persian general na nagkudeta at naging prime minister ng Persia noong 1925. Persia po ang lumang tawag sa Iran at ang mga Iranians po ay hindi po Arabo. Sila po ay Persians. Magkaiba po yun. At sensitibo po sila sa detaling yan. Tong 1935, hiniling ni Shah Reza sa buong mundo na ang itawag na sa Persia ay Iran.
Ang pangalang Iran ay kataga na ang ibig sabihin sa salitang Middle Persian ay Aryan. Noong 1940s at 1950s, constitutional monarchy pa ang Iran. Meron pong parliament pero meron ding hari. Pero taong 1953, sinubukang i-nationalize ni Iranian Prime Minister Mohammad Mossadegh ang Iranian oil industry na hawak noon ng colonizer nito, ang Britanya. Ibig pong sabihin, gawin na itong pag-aari ng Iran imbes na pag-aari ng Britanya. At para po pigilan yan, nagsagawa ng kudeta ang Britanya at ang US para patalsikin si Prime Minister Mossadegh. Grabe, At no? dahil po dyan, lalong lumakas ang kapangyarihan ng monarkiya sa ilalim naman ni Mohammad Reza Pahlavi, ang anak ni Shah Reza. At lumapit din ang relasyon ng monarkiya sa Amerika. Inarmasan ng Amerika si Reza Pahlavi, mga baril po, eroplano at mga armas. Katunayan, ang Iran nga ang kaisa-isang foreign country na binenta ng Amerika ng kanyang dating premier fighter jet, Grabe, ang ah. F-14 Tomcat. So, ibig sabihin, mga kababayan, dati, sinusuportahan pa sila doon ng Amerika. Dati, hindi sila magkalaban ng Iran at yung Amerika, mga kababayan, no? So, ganun pala. Maganda ang relasyon nila, mga kababayan. Diba? Yun lang, naging malupit si Reza Pahlavi at noong taong 1979, dinepose siya ng mga Islamic clerics sa pangunguna ni Ayatollah Ruhollah Khomeini. At diyan nagsimula ang Islamic Republic of Iran na pinoproblema ng Amerika ng halos kalahating siglo na. So di bali ang nangyari, mga kababayan, no nawala yung tao ng Amerika doon sa Iran. 'Di ba? So inagaw na nila yung kapangyarihan, no, sa Amerika. So ito po yung short brief history po niyan, mga kababayan. No, na nangyari diyan po sa Iran at ng Amerika. So ito yung pinaka-history niya. Okay, so yan, mga kababayan, no. At ngayon, alamin naman natin, no, ano nga ba, no, yung pinag-aawayan talaga nila diyan po sa Middle East, mga kababayan. Alright? Let's go. Ang pinag-aawayan ng Israel, ng US at ng Iran. June 13 na maglunsad ng surprise attack ang Israel laban sa Iran. Ang target ng mga attack, mga military at nuclear facilities at ang pagpatay sa mga piling political and military leaders at pati mga scientists. Magmula noon, nagpapalitan na po ng mga missile attacks ang dalawang panig. At itong weekend naman, sumama na rin ang Amerika para bombahin ang Iran. Ang punot dulo ng sigalot na ito ay ang hinala ng Israel at ng US na nag-aambisyong makagawa ng sariling nuclear weapons ang Iran. Ang pakay ng dalawang bansa, pigilan ng Iran na makagawa ng nuclear weapons, kaya tinatarget ng mga ito pati ang mga Iranian scientists. Sa ngayon, meron pong 9 na bansa sa buong mundo na merong nuclear weapons. Pinakamarami ang Russia na may higit 4,000 nukes. Sunod po ang US na merong 3,700 nuclear weapons. Pati po ang Israel merong nuclear weapons at pati na rin ang North Korea. Ilan sa mga bansang ito, hindi po lahat ay pumirma ng Nuclear Non-Proliferation Treaty. Isa pong kasunduan na hindi na magpaparami pa ng mga nuclear weapons. Pero kung meron silang nukes, bakit nila bobombahin ang Iran kung nagde-develop man ito ng sarilang nuclear weapons? Yan siyempre ang mainit na debate. Tingin ng kanluran kasi hindi pagkakatiwalaan ang Iran. May history raw ito ng panggugulo. Tama, oo, mga kababayan, kasi kung maalala natin, no, marami nga pong grupo, no, na nanggugulo, mga kababayan, sa buong mundo, no, na nagkalat na di umano ay galing po, no, diyan po sa Iran. 'Di ba? So kung sila po, mga kababayan, ay nagde-develop ng sarili nilang nuclear, mga kababayan, armas na nuclear, at sa kanila maraming nanggagaling, no, ng mga nanggugulo sa buong mundo, o yung tinatawag nating mga terorista, mga kababayan, napakadelikado po niyan. 'Di ba? Kasi nakakapaghasik nga sila ng lagim sa buong mundo eh. 'Di ba? Nakakapaghasik sila ng kaguluhan. So kung nakapaggawa sila, nakapag-develop sila ng sarili nilang nuclear, mga kababayan, mas nakakatakot po. No, yung mga pwede nilang gawin. Mas delikado yung pwedeng gawin ng mga grupo, no, na nandiyan sa Iran, mga kababayan. No? So kahit siguro kayo tanungin, no, sasang-ayon kayo na dapat pigilan, no, yung pag-develop ng Iran, no, ng mga nuclear weapon na yan.
at panggigera at hindi raw stable ang mga leader nito. Pero ang bawi naman ng kabila, hindi ba ganoon naman din ang mga leader ng ilan sa mga kilalang nuclear powers? Nanggigera, nanggugulo at nagpapabagsak ng mga gobyerno. Kaya na po mag-isip kung sino-sino ang mga tinutukoy nila. Kaya magmula nung dekada 80, nung mapatalsik ng Iranian Revolution ng gobyernong suportado ng US, hindi na po pinayagang makaporma ang Iran sa issue ng nuclear weapons. Sa tuwing sinusubukan daw ng Iran gumawa ng nuclear weapons, binubomba agad ng Israel o ng US ang mga pasilidad o laboratory na maaaring gumawa ng nuclear weapons. Ngayon, legal ba ito? Well, basta yun po ang nangyayari. Gaya po ng ginagawa ng Israel at US nitong nakaramang mga araw. Ang mga inaatake ng US at Israel ay mga tinatawag na uranium enrichment plants doon po sa Iran. So parang ito yung mga laboratory ng Iran, mga kababayan. So dito ginagawa yung pagre-research nila o yung uranium enrichment. Kailangan po kasing gawing munang purong-puro ang uranium bago po ito magamit sa mga nuclear weapons. At isa po itong proseso na masalimuot at medyo matagal. Kaunting siyensya po una, ang natural uranium ay gawa po sa dalawang isotopes, ang U-238 at ang U-235. Ang U-235 lamang ang pwedeng gawing sangkap sa mga nuclear weapons. Pero sa kada kilo po ng uranium, wala pang 1% niyan ay U-235. 0.7% lamang po. Kaya po kailangan idaan muna itong uranium sa isang tinatawag na enrichment process. Ang natural uranium ay ginagawang gas form at maring idaan sa gas centrifuge, o ito po yung umiikot, para gawing mas puro itong uranium. Ito po ang simplified diagram ng uranium centrifuge. Grabe, Iikot ng iikot yan at ang mas mabigat na uranium-235 ay humihiwalay po doon sa uranium-238. Ang pakay po ng lahat ng ito ay enrichment o yung purity ng hanggang 90% para matawag po itong weapons grade. Pag ganyan nakapuro, pwede na pong gumawa ng bomba. Sa ngayon, nasa 60% na raw po ang uranium enrichment ng Iran. Pero ito po ang komplikasyon. Ito pong parehong sistema at ito pong parehong makina ang ginagamit din para gumawa ng civilian grade na uranium para yan po sa mga nuclear power plants at mga medical research and treatment. Ang kailangan po sa civilian grade ay 3 hanggang 5% enrichment lamang. At yan ang ginigit ng Iran. Ang kanila raw uranium enrichment ay para lamang sa civilian use. Pero bakit sabi, nasa 60% na. 'Di ba? So kung civilian grade lang or civilian use lang yung uranium nila, mga kababayan, yung uranium enrichment nila, masyadong malayo yung percentage. 'Di ba? So masyadong malayo dun sa katotohanan na kanilang ginagawa. 'Di ba? Taong 2015, nagkasundo ang US at ang Iran sa tinatawag na Joint Comprehensive Plan of Action. Panon po ito ni Barack Obama. Sa kasunduang yun, lilimitahan lamang ng Iran ang kanyang uranium enrichment sa 3.6%, parang civilian grade lamang. Babawasan daw nito ang kanyang mga centrifuge at mga uranium stockpiles at papayagan ng mga inspeksyon ng International Atomic Energy Agency. Ang kapalit daw po niyan ay pagtanggal ng mga economic sanctions ng kanluran laban sa Iran. 2015 po yon at matinding kinasigo ni Donald Trump ang kasunduang ito. Pero tong 2018, presidente na po si Donald Trump at kanyang inatras ang Amerika sa kasunduang ito. At nagpataw pa ng mga karagdagang parusa laban sa Iran dahil daw sa kanyang missile development program. Matapos niyan, sinimulan muli ng Iran ang kanyang nuclear program. At pinataw muli ang mga sanctions laban sa Iran at inassassinate ng Israel ang ilang prominenteng Iranian nuclear scientists. At ngayon po, back to square one na naman tayo. Okay, so yun mga kababayan, So yan pala, yung pinag-aawayan po nila. Yung tungkol po dyan sa pagde-develop ng Iran ng nuclear weapon. 'Di ba? So dito makikita natin mga kababayan na para sa akin medyo delikado talaga kung yung Iran ay magde-develop ng sarili nila na nuclear na ganyan, 'di ba? Kasi pwedeng gamitin pwede nilang sabihin, pwede nilang ipakita na ito lang yung ginagawa namin. What if meron pala silang ibang gawaan? Meron silang ibang facilities mga kababayan at doon sila gumagawa ng talagang enrichment na pwedeng gamitin.
'Di ba? Yung ano, yung military grade, 'di ba, na uranium, 'di ba? So, delikado, no? Napakadelikado po niya para sa isang bansa na hindi po stable, mga babayan. Okay? So, ayan po, no? Hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. Amen.